Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong nakakatawang pinagagawa nilang nakakainis. Isipin nyo ha, hindi ho ba kahapon, yun yung pinaka-peak nung kanilang mga maisog-maisog. Siguro i-extend pa nila yun kahit na alam niyo sumablay sila kahapon na magtagumpay ng nationwide plus international maisog rallies, di ba? Simultaneous. Eh, namiesta daw po etong mag-ama sa Tacloban City. No? Tapos, ang nakakatawa doon, aba, hindi ho talagang namiesta yata ang trip ng mga 'to para magdasal sa simbahan na pinasok nila. Dahil pagkatapos nun, abay nag-rally-rally pa ho ito, ano pa siya sa Maisog. May gano'n pang ginawa si Duterte nun. Now, ang, nakakatawa dito ay sinalubong sila ng kantyaw ng mga tao. Ayan, oh, sabi nga rito, "Digong at Baste." Teka, exit natin 'to. Ayan. Digong at Baste dumayo sa Tacloban. Yan. Todo kantyaw sa mga Leyteño. 'Di ba? Mahal namin, ayan, sabi nila si FMR, si Ferdinand Martin Romualdez. Tayo kasi kilala natin as SMR, 'di ba? Speaker Martin Romualdez. Sila is FMR, yan, Speaker FMR. No, so ito parang late notice, puro mga naka Manila paper lang. Isipin mo yun, dati kang presidente ron. Alam niyo kasi, alam rin naman ng mga tao kung ano yung purpose ng pagpunta nila. Ang pagpunta po nila roon ay para sumbatan ang mga mamamayan. Hamak ng may isang lalaki na sinasabi, nire-recall nila yung mga pinagawang pabahay ni Duterte. Mga kapatid, pagkatapos na termino nyo, just let it be as part of your legacy. As simple as that. Now, kung meron po kayong isang bagay na gusto nyong isulong, do not mention what you did. 'Di ba? Huwag nyo nang gagawin yun. Kasi sinusumbatan niyo na yung taong bayan, pero putik naman, 'di naman sa inyong pera galing yung pinampatayo, eh. 'Di ba, 'di naman galing sa mga puon niyo yun, eh. Galing sa taong bayan yun, yung pondo ro'n. Ngayon, bakit nagpatayo roon? Dahil kailangan, 'di ba? Yan ay bahagi ng mandato for the general welfare. Oh, palpak na yung panahon ng mga nagdaang administrasyon, 'di ba? Yung kay Pinoy na pabahay diyan sa Tacloban. Hmm. Ngayon, kung maganda ginawa ni Duterte ron, 'di mabuti, good job. Pero hanggang do'n na lang 'yun. Lang ya, itong mga 'to magmamaisog rally maski nung bago pumunta nung nauna, 'di ba? Binabanggit nila na may mga binigyan dito ng pabahay, ng mga biktima ng Yolanda, maling-mali hong gano'n yung move ninyo. Eto pa, ah, yung mga taga Davao City, binaha, ililikas sa baha. No, ibig sabihin ililikas mula ho sa baha, okey? Hindi sila dadalhin sa baha. Pero 'tong mag-ama, ayun, dumayo ng Tacloban na miyesta. Sabi rito, habang naghahandang lumikas sa mga taga Davao City dahil sa matinding baha na dulot ng pag-uulan, bumiyahe patungong Tacloban City. Yan. Ah, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang alkalde ng siyudad na si Mayor Baste Duterte para sa hakbang naman, no? Para naman pala sa Maisog Rally. 'Di ba? Eh, tanong, tama ba naman yung ginawa nilang gano'n? Hmm. 'Di ba pupunta kayo ro'n para lang mamolitika, para siraan ang presidente ng Pilipinas? Naman terrible naman kayo, nag-iisip pa ba naman kayo diyan? Sabi nga rito, flash report, mga Duterte nagtungo sa Tacloban, nagtungo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño sa Tacloban City, kasama nitong dumating sa simbahan ang kanyang anak, at Davao City Mayor Bastos Sebastian Duterte. Kilala ang Tacloban na baluarte ng mga Romualdez. Bakit? Alam niyo naman pala, 'di ba? Alam naman nila 'yan. Isa lang ho ang purpose nitong ginawa nila, hoping na ano sila, na makaakay ng maraming tao o madoktrinahan nila, ah, at yung, tawag dito, mga nagawa niya dati, pagdala ng mga
tulong, gamot, pagkain, tubig noong, Yolanda. After ng, Yolanda, naku, ang iniisip nila, maraming mga taong nagkaroon ng pabahay na tatakbo at tatanaw ng utang na loob. Eh, kaso hindi ho gano'n ang nangyari, 'di ba? Siyempre alam na rin naman alangan naman mga taga Metro Manila lang nag-iisip, 'di ba? Eh, kung yung mga taga Davao City nga, eh, marami na rin doon, ayaw na rin sa kanila. Eh, di siyempre lalo na diyan sa Tacloban City, oh, malaking pang-iinsulto pa ginawa nila diyan. Sabi ko nga sa comment ko diyan, eh, kawawa naman mga taga Davao City taga Tacloban City, oh, nilusob ng dalawang demonyo. Oh, isipin mo minura yung Diyos, galit sa religion, ba 3 times a day na raw ngayon kung nagdadasal. Anong klase kaplastikan 'yan, 'di ba? Ano 'yun, para plus point paakyat ng langit? My God, hindi ho maloloko ang Diyos. Sa totoo lang, hindi maloloko ang Diyos na magpapakabait ka ngayon kasi malapit ka ng kunin. Eh, paano kung i-extend, 'di mababagot ka, magwawalang hiya ka na uli. Mga kalokohan ng mga 'to, eh, 'di ba? Ito yung video tuwang-tuwa ako rito kahapon, eh. Ito yung pag-alis lang, basta alis na lang daw 'yan. We love Martin. Oh, 'di ba? Wala, umalis na lang sila do'n. Ito pa yung isa. Ito yung pagdating nila. Sige na, makatuna, sakay na kami. Ine-expect kasi nila dadating yung mga tao na bulto-bulto katulad noon. Wala, hindi na, 'di ba? Sinayang lang ni dating Pangulong Duterte na bahagi ng kanyang legacy ang naging pagtulong niya diyan. Kaya nga sabi ko kapagka pulitiko ho tumutulong, naku, nakakapangilabot 'pag bumalik. Bakit kanyo? Eh, ano lang 'yan, eh, yung parang ganito lang 'yan dito sa Quezon City may ganyan. Papakasal, mass wedding pero walang pahanda. Oo. Kailan gagawin 'yun? Isang taon bago mag-eleksyon, 'di ba? Ngayon, bago mag-file ng COC, bago mag-October, eto na. Ang gagawin ngayon, pupunta sa barangay. Ang tawag sa'yo kumpare, kumare. Ako madalas biktima sa ganyan, eh. Eh, hindi naman kami nagpapabinyag. Paano tayo naging kumpare, naging kumare? 'Di ba? And after nun, nanalo na naman uli, batiin mo ng mare, 'di ka papansinin. Pahinga muna 1 taon 'yan. Oo, ganyan ang mga politiko, 'di ba? Sabi ni Erdwin. Idol JDB, taga Tacloban ako. Marami akong kamag-anak diyan sa Tacloban. Kausap ko sila, ayaw nila sa mga Duterte. Boom! 'Di ba? Don't let your right hand know what your left hand is doing. Otherwise, it is already rewarded. That's correct. Alam niyo sa mga politiko, ganun talaga. Wala ho silang pakialam na sa blessing ng Diyos. Na bahala na po ang Panginoon magbalik sa inyo. They don't fucking care about that. Ang gusto nila mas mabilisan. Punta ko doon uli. Paalala ko sa kanila nagbigay ako ng madami. Iboto ako. Pero ito naman, para sila masuportahan sa kanilang pagpapabagsak sa presidente. Eh, sira ulo ba kayo? Baluarte rin 'yan ng mga Marcos, 'di ba? Kaya sabi ko yung ginawa nilang pagpunta diyan, tama yung reaksyon ng mga taga diyan, naisuka sila. Kasi iinsultuhin nila yung tao, eh, 'di ba? Pumunta diyan, nag-rally pa talaga 'yan. Nag-ano pa sila, maisog-maisog rally pa sila diyan.
Anong naisip do'n ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Let me check kung meron tayong video niyan. May nakita ko niyan kanina, eh. Wala. Iba 'to. Hmm, wala, hindi ko na teka tingnan natin. Di ko na-download. Okay, I have one. Eto ho, tignan niyo ha. Oh, Communities oh, at inimbitahan namin na makifiesta ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So gusto lang din niyang Pinag-imbitahan? for memory's sake, for all time sake, gusto niyang makita yung housing project na ginawa noon siya ang ating Pangulo. Sir, wala po bang mangyayari mamaya na rally sa may... Wala po, makikifiesta lang ang ating dating Wala raw Pangulo. mangyayaring rally. Okay, sabi walang mangyayaring rally. Wala nga. Palakpakan natin, guys! And defend the flag. Hindi ba rally yan? Maihak lang ng maiso. Kay Mayor Sebastian Castell. Oh, hindi ba rally yan? Di ba? Para muuswag yun ato mga kinabuhi. Dili na ito sige. Di ba? Kalokohan. Sabi ni Jason, Brad, yung mga tao niyan, bayaran yan. Kasama ako dyan, taga-Tacloban ako. Alin pong mga tao tinutukoy nyo? Yung may mga Manila paper o yung mga tao na kasama dyan nila Duterte? Alin po dun, saan kayo dun kasama? Sila ba nasa event venue na nilalangaw? Di naman yan sila makikilala kundi dahil sa Marcos. Dahil nasira ulo tayo natin noong kasagsagan nila. Now gising ng mamamayan. Subukan nilang tumakbo yan, ng about sa ng mga Duterte pamilya na magulo ang buhay nila. Ganun talaga ang politika. 'Di ba? Tingnan niyo na lang pumunta nung magyo-Yolanda. Ito lang issue ko dun dun sa Yolanda. Totoo lang. Kasi may mga kamag-anakan din po ako diyan. Napakarami. Okay, pakarami. Tsaka sa Badian, Cebu, napakarami. Ngayon, eto. 'Di ba pagkatapos ng pananalasa ni Yolanda, etong sina dating Pangulong Duterte noon ay mayor, ay pumunta diyan, 'di ba? Pero kung totoo ho na genuine na gusto nilang tumulong, 'to genuine gusto nilang tumulong at hindi ho para magpakitang gilas. Bakit isang linggo bago manalasa ang Yolanda, hindi sila pumunta, 'di ba? Para magdala ng mga tao, mga social workers na magpapaliwanag gaano katindi ang magiging epekto ng tsunami. Ano ang tsunami? Saan ang mga bansang nagka-tsunami? Ano ang naging epekto sa kanila? Ano yung pinsalang dinanas nila? At dadanasin ninyong sigurado. Oh. At gaano ang estimate ng mga mamamatay? Dahil meron na hong pag-aaral niyan. 'Di ba? Kung totoong nagmamalasakit sila Duterte ron, pati sa mga kamag-anak nila, bakit hindi pumunta at least isang linggo? At least 1 week before pumunta ron para yung mga kamag-anak nila man lamang, naaya nila na, "Do'n muna kayo sa aming lugar, mas safe doon. So, meron kaming truck dito, magtiis muna kayo, may bus kami." 'Di ba? Sagutin namin yung pamasahe niyo ng bus.
I-charter namin kayo o yung city buses namin, yung ano, yung city sa LGU. Gamitin namin yung mga bus, manghiram kami ng bus. Isakay namin kayo lahat. O, yung mga ayaw, di yun na lang malunod. Bakit walang ganun? 'Di ba? Bakit nung matapos na yung delubyo, saka dumating sila doon, nakipag-compete. Ang ginawa ho ni Digong doon, nakipag-compete lang kay Binay, at kay Pinoy. Oh. Tapos sabi niya, wala raw gobyerno doon, ni-restore daw, para i-restore daw niya. Kasi there's a massive looting. Anong massive looting? Papaano magnanakaw yung mga taga-Tacloban? Lahat nga po sila namatayan, 'di ba? Lahat sila roon nalagasan ng miyembro ng pamilya at mga ari-arian. Tapos pagbintangan niyo pa na looting ng pagnanakaw. Hmm. Pero kung tutuusin, hindi man siya nag-ipal na nakalagay ang pangalan niya na etong, isang supot ng sardinas at yung ilang kilong bigas, courtesy by Davao City Mayor Duterte. Hindi man niya ginawa yun, pero inatake niya yung ibang mga politikong epal na pumunta dun. Di nakipagkompetensya ka lang, tama? Maganda lang yung pagkakatira niya ng pagkompetensya niya. Dahil naging katawa-tawa naman talaga doon etong sila Binay. Dumating doon late dahil sobrang kabisihan, kakaripak ng mga produkto ng mga binigay ng yung mga donasyon ng mga goods. Kalokohan. At sabihin man natin na documented may mga looting na nangyari. Hello, tandaan nyo, walang kapangyarihan si Rodrigo Duterte. Oh, 'di ba? Walang kapangyarihan si Duterte diyan. Sinong susunod sa kanya? Sinong pulis ang mautusan niya? Sinong LGU official ang mamimiting niya doon? Sinong barangay captain ang susunod sa kanya? Wala. Hindi niya saklaw yun. Hanggang Davao City lang jurisdiction niya. 'Di ba? Ay nako. Okay, so iwan natin yan. Pag-usapan natin tong panghuli.